Okay, so sa pagpapatuloy ng ating vlog ng Gala Rodriguez Ancestral Mansion, ito ang part 2. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Ang Gala Rodriguez Ancestral Mansion ay matatagpuan sa Sariaya, Quezon, kasama ang iba pang mayayamang bahay na pag-aari ng mga ilustrado. Ang mansyon ay itinayo around 1930s na may istilong Art Deco at idinisenyo ng national artist for the architecture Juan Nakpil. Ito ay pag-aari ng pinakakilalang mag-asawa sa Quezon, sina Dr. Isidro Rodriguez at Doña Gregoria Gala. During World War II, ginamit ng mga Japanese Imperial officers ang bahay bilang kanilang tanggapan. Inukupahan ng 3 Japanese official ang ikalawang palapag ng bahay ng pamilya at ang pamilya ay pinayagang manatili sa ground floor. Ayon nga sa kasalukuyang may-ari ng bahay mga kaitsubero, isa sa mga Japanese official ay nagkagusto sa isa sa mga anak ni Dr. Isidro at saka ni Doña Gregoria. Ang pangalan niya ay si Carmen. So, ang ginagawa ng Japanese ay talagang niligawan niya si Carmen. Nagbigay siya ng mga pagkain, mga damit, at kung ano-anong bagay para lang magustuhan siya ni Carmen. Kaya lang medyo nag-alangan ang pamilya ni Carmen. So, ang ginawa ng pamilya ni Carmen, itinago muna pansamantala si Carmen sa ilalim ng bahay, sa mismong basement. Pero itong mga Japanese official na ito, hindi nila alam na merong basement sa bahay. Tapos, hindi nagtagal, nalaman ng mga guerrillas na merong mga Japanese official sa bahay. So, ang ginawa ng mga guerrillas, in-inform nila yung mga Amerikano na meron ngang nag-uupisina sa bahay na ito. Nang malaman ng mga Amerikano na mayroong umuupa ng mga Japanese sa bahay, ay pinlano nilang ipabomba ang bahay. So, buti na lang may isang kalapit na kaibigan ang pamilya ng Rodriguez. So, ang ginawa niya ay in-inform kaagad, pumunta dun sa bahay at in-inform ang pamilya Rodriguez na bobombahin yung bahay. So agad-agad tumakas na sila doon sa bahay. Mamaya ipakita ko sa inyo kung saan sila bumusot para tumakas sa bahay. Tapos nung binobomba na yung bahay mga kaitsubero, nung unang bomba tumama doon sa may bakod, sa may kalsada, sa may harapan ng bahay, yung unang bomba. So yung pangalawa sa likod ng bahay, sa mismong swimming pool. Tapos yung pangatlong bomba, doon mismo sa may hagdan, papasok ng entrance ng bahay, pero hindi daw sumabog ito. Kaya yung mga Japanese, nagtakbuhan na sila palabas ng bahay. Kaya buti na lang talaga ay nakatakas ang pamilya Rodriguez. Nang matapos na ang World War II and then sumapit na ang 1950s, yung nasabugan ng bomba sa likod ng bahay, i-convert nila into a swimming pool. Yun yung history ng swimming pool na yon, kung bakit may swimming pool. Ayan. Okay, so punta naman tayo dito sa kanilang dining room. Ayan. So, bali ito yung kanilang dining room. So, noong araw, nung dito sila nakatira, nung nandito yung 3 Japanese official, etong dining table na ito, mayroong carpet. Kasi dito mismo sa may ilalim ng table, mayroong daanan, may butas papunta sa underground. Pero itong underground na ito mga kaitsubero, hindi daw ito alam ng mga Japanese kapag sila ay nandito sa bahay. So, secret hideout ito. Ayan. Ngayon naman dito tayo sa swimming pool. Pakita ko lang sa inyo kung saan dati yung binomba ng mga Amerikano. Ayan. So, nung tumama yung bomba dito sa likod ng bahay, talagang malalim daw itong butas na ito. Mga
2 palapag ng bahay. Ganun siya kalalim. So, ang ginawa ng pamilya, i-convert nila into a swimming pool na lang. Ayan, binawasan na lang nila yung lalim ng hukay. Ayan. Okay, pasok ulit tayo ng loob ng bahay. Anong meron? Anong kinakalkal nyo dyan? Baka kaya namin baka may makuha sa akin. Photo album? Yeah, coconut. Tumitingin ka. Yes. Okay mga Chibero, so tapos na tayo dito sa loob ng bahay and meron pa tayong isang pupuntahan. Underground daw mga Chibero. Let's go. Tingnan natin yung underground. So first time natin makakasilip ng underground. Okay, so pababa na tayo ng mahiwagang hagdan mga Chibero. Okay, so galing na tayo dito ha. Ayan. Saan daw ang daan? Underground daw. Underground daw din. Okay, so balik tayo dito sa may dining area kung saan naroroon itong underground, kung saan itinago si Carmen. Ayan. Okay, so kung makikita nyo talagang dito sa baba, medyo mababa. Hindi siya ganun kataas. Medyo mababa yung ceiling niya. Ayan. So dito na nanatili si Carmen sa ilalim habang yung mga Japanese officer ay nandito sa bahay. Ayan. So, ganito ang itsura niya sa loob mga Kaichubero. Okay lang. 10 piraso ng oil. Kasi short hair siya. Na pag ilang bakal. Wow. So, ito mga lumang gamit ni Doña Carmen. Ayan. Pag meron siya mga parties, ayan. Ito naman po yung toothpaste ng binuwit nila nung wala. Ano to? Meron dito, ito pa eh. Oo. Kaya lang yung iba, na hindi na natin masyadong naaninag. Ayan. Nice. Kuhaan mo ba ako dito? Akit tayo ulit dyan? Okay. So, ito yung mga suitcase nila nung araw, no? Ayan. So talagang pala to, no, na-invade ng Japanese soldiers, no, during the World War II. Wow. Wow. Wow, safety bolt. Oh. Ito parang lutuan ito nung araw, no? Kalan de Pugon. Ayan. Tapos ito, sa may apoy ito pag magluluto ka para hindi masyadong malakas, no? O hindi mauling. Tama ba? Okay. Wow, ang daming sapatos dito. Mga collection. Oo.
So medyo mababa lang yung ceiling kaya yuko-yuko lang tayo, no? So mga collection ito, mga shoes ni Doña Carmen. Ang dami. Daming mga ano. Oh, may gown pa oh. Wow. So talagang first time nating makapasok sa mga first time tayong makapasok ng ganitong underground. Dito wow. Tapos ito medyo madilim lang ano. Okay, wala naman masyado. Grabe, yuko-yuko talaga yung ating sitwasyon dito. Pero it's interesting ano, itong pagbablog natin na ito na nakayuko. Wow! Look at this mga kaichibero. Wow! Parang dito wala nang masyado, no? Parang mga ano na dito. Wala na. Hey. Grabe. Talagang eto sa sewing machine to, no? Oh, parang sa sewing machine to eh, yung inaapakan. Tingin mo? Ha? Di ba? Sewing machine, no? Oo. Wow. Grabe, ang hirap naman ito. Talagang nakayuko ka, no? Old car plates. From 1955 hanggang 1957. Oh. Picture ni Dr. Jose Rizal. Oh, mga bote ng Royal, oh. Oh. Barley's Royal Soda. Tapos dito, mga lumang bote ng Vaseline Hair Tonic, Baby Oil, Johnson's Baby Oil. O, alin dyan ang naabutan mo? Wala nga eh. Wala. Rubbing alcohol. Parang Johnson's Baby Oil. Philip Milk of Magnesium Tablets. Tingnan mo yung baby powder. Oh. Naabutan mo ba to? Hindi. Ay, parang. Parang... Nakikita ko pa yun noon. Ah, talaga? Pati Nung bago bata ka? ako, maliit pa ako. Kasi mga 3. SB. SB. Magkano SB? Magkano SB? Magkano SB? Uy mo na warang. Hindi, sabi ko sa kanya SB. Magkano yung ano? Yung tulad. Kopi naman yan.
So mula dito sa basement, makikita nyo itong butas dito. Ito yung dinaanan ni Carmen para tumakas, para itakas siya ng kanyang pamilya. Ayan. Biglang diretso labas na talaga. Una mo muna yan. Tingnan mo, oh. Kala ko naman may ilalim pa talaga. Ayan. So akala ko madilim yung dadaanan natin, parang kuweba. Sige boss, pwede mo na isara. Oo. Okay, so nandito na ulit tayo sa kanilang dining area. Okay, balik ka na. Sabihin na mainit naman sila kasi may hangin kasi. Dapat ganito talaga ang bahay, every corner. Okay, so palabas na tayo ng bahay mga kaitsubero. And saan ba tayo lumabas kanina? Yan. Ayan, dito nga. So, labas. Yan. Tingin lang tayo dito sa may labasan mga kaitsubero. Dito sa may harap ng kanilang bahay. Okay.